Jesus. Okay, would like to discuss to you the topic on the ministry of reconciliation. Everybody say, the ministry of reconciliation. Reconciliation. We are just celebrating the Holy Week. And today, Sunday, is the so-called Resurrection Sunday. Everybody say, Resurrection Sunday. Okay, later I would like to explain what is resurrection, no? Based on the verses that I'm going to give you today. So, initially, 2 Corinthians chapter 5, verse 18. 2 Corinthians chapter 5, verse 18 says, all this is from God, who through Christ reconciled us to Himself, and gave us the ministry of reconciliation. So, kining tanan, mo gini sa Ginoo. Walay atua. Buhat ra gini sa Ginoo. Na pinaagi kang Ginoong Kristo kita, nahibalik kita ngadto sa Dios. Accordingly, we are reconciled to Himself. Now, we are reconciled to Jesus. In other words, previously, we are enemies of God, kaaway yuda. Pero tungod sa resurrection power of Jesus Christ, we are reconciled to Jesus. And because we are reconciled to Jesus, God has given us the ministry of reconciliation. So, naay trabaho sa Ginoo nga gihatag kanato. Actually, this ministry of reconciliation, that is based on 2 Corinthians chapter 5, verse 18, is the divine commission. The divine commission given to all of us, given to the believers, to the disciples, that we should proclaim to everyone, to the humanity, that humanity can be restored to a right relationship with God through Jesus Christ. And this is good news because we have now the access and we have now the answer and the solution that our relationship with God shall be restored through the resurrection power of Jesus Christ. The ministry of reconciliation involves spreading the gospel, offering forgiveness of sins, and acting as ambassadors for Christ to mend the broken-hearted, broken relationship between God and the humanity. And this is our ministry that God is giving us. Alright? Now, I will give you some truth about the ministry of reconciliation. Number one is that God gives us new birth and new life. First of all, before God is giving us the ministry of reconciliation, there is some truth that is happening, that is in us, that is done in our lives. God is giving us this new birth and new life. Accordingly, in 1 Peter chapter 1 verse 3, in His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. That's the reason this Sunday, we celebrate the Resurrection Sunday. Because for all Christians, for disciples, celebrating the Resurrection Sunday is too important. There is a meaning of it because through the resurrection power of Jesus, we have achieved and we obtained new birth. We are being birthed into the kingdom of God. Amen? Amen. Natao kita diha sa gingharian sa Ginoo, pinaagi sa gahom sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. Mao nang sa dihang nakabaton kita og bag-ong pagkatao
mahimong ang atong kinabuhi mabag-o usab. So, new birth is the beginning, the initial living hope to a new life. Mabag-o ang atong kinabuhi. So, ang kinabuhi nga dili na bago, wala actually na mahimong ma-born again. No? Every person would want to have new life should be born again. Amen. Dapat matawag yun siya pag-usab. Matawag pag-usab. Kay maunay qualification nga kita mabag-o kita. Mahimo kitang true disciple of the Lord Jesus Christ kanang makabaton kita og bag-ong pagkatao. Amen? Hallelujah. Sa Romans chapter 6 verse 4, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. So magpuyo kita sa bag-ong kinabuhi sa himaya sa atong amahan because Jesus Christ was raised from the dead. Amen? Is that good news nga si Jesus Christ na banhaw sa dihang siya gilansang sa cross, unya gilubong siya, unya pagkatulo ka adlaw nabanhaw siya? What is the result sa dihang si Jesus Christ namatay, unya gilubong, unya pagkatulo ka adlaw wala siya mabanhaw? Matod pa ang Biblia, when Jesus was resurrected, we obtain a new and living hope, bag-ong paglaom. Kay kung nabanaw si Jesus, kita, dautan man yun ka, inarago na yung tapat, ikaw, dautan man yun ka. Diba, nag-adik ka sa una? Diba, tabian kay ka sa una? Grabe kay kakadautan sa una. Pero karon makabato na ka og bag-ong paglaom. Amen. Nganong nakabaton man ta og bag-ong paglaom? Nakabaton ta bag-ong paglaom because Jesus Christ was resurrected from the dead. That is our living hope, the resurrection of Jesus Christ. So, truth about the ministry of reconciliation is that God gives us new birth and new life. Ikatwa, God restores us to a right relationship. God restores us to a right relationship. Now, paibalo lang ko ninyo, bisag unsa nimo ka dautan. Dautan ba ka? Pangutan na daw imong tapat. Dautan ka ba? So kung, di ba, wala tay paglaom, nya kita dili ta katuo nga ikaw mabag-o, malagad ka sa Ginoo. Nga naman, kay dautan kay ka, grabe kay kag kasing-kasing, wala gyud ka sa Ginoo. Pero, ang kamatuoran ni kining Ministry of Reconciliation, ang Ginoo maga-restore kanato diha sa tama nga relasyon. Okay? In Matthew chapter 19 verse 16 to 22. Kini siya usab kani ka the young rich ruler. Batanon siya, dato siya, gwapo pang sa uno pa, gwapo pa manhon. Kay pastor, bahalag gwapo, basta dato lang. Okay na ko anak. Oh, grabe no? Okay ka anak, mga bahalag bisyoso, basta nag-adik. Paminaw ko, dili kaganahan na ano. Pero kanang rich, young ruler. Oh, dato, ruler pagyot, young pagyot. Hallelujah. Now, this rich young ruler came to Jesus with this question. Ingon siya, "Good master, what must I do to have eternal life?" Sa verse 22, nagayon,
If you want to be perfect, so mo ni gingon ni Jesus Christ ngadto sa rich young ruler. If you want to be perfect, go and sell everything you have and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me. So sa ilahang panag-inistorya, actually, in the middle of these verses, sa ingon si Jesus Christ, do you follow the commandments? Ingon ang young ruler, yes. Wala ba ka maghimog adultery? Wala ba ka mangawat? Wala ba ka manapaw? Ingon ang rich young ruler, ako nang ginabuhat tanan. Okay, kung gusto gyud ka nga mahimong perfect, go and sell everything you have and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me. Okay. Kung sa may mensahe ani nga nasitas sa rich young ruler. Kung sa may mali sa nini nga ruler, nga ginabuhat naman niya ang tanan ang ginasulti sa Ten Commandments, except sa gisulti ni Jesus Christ. So, kung gusto nyo ka, sunod ka na ako, ibaligya ang imuhang mga kabutanan, o ihatag sa mga pobre, o sunod ka na ako, ali ka na ako, o sunod ka na ako, o nilakaw ang rich young ruler na masulupon. So, I would like to differentiate to you the word Lord and Savior. Everybody say Lord and Savior. Lord and Savior. Ginoo, kanang pagka Ginoo, di ba gidawat nimo si Jesus Christ? Nahimo siya nimo nga Lord sa imong kinabuhi. The Lord of your life. Wala nimo dawata si Satanas, di ba? Gidawat nimo si Jesus Christ. Pag dawat nimo kang Jesus Christ, nahimo siyang Lord nimo. Pero lahi, lahi, nahimo siyang Savior nimo. Pero lahi ng pagka-Lord ni Jesus Christ ay kinabuhi. Kining Lord and Savior are two different things. Inani, daghan karon ang nituo kang Jesus Christ as their Savior, but only few believe Jesus Christ as Lord. Hello? Pastor, murag wa ko kasabot gyapon ana. Kana bang balikan nato ang kinabuhi ni rich young ruler. Niaknalin siya ni Jesus Christ that probably prompted him to be the Savior. Savior na si Jesus Christ. Pero pag ingon ni Jesus Christ, come, sell your possession, then come and follow me. Ang tawagan na, Lordship. Everybody say, Lordship. Lordship. Ang pagkat Ginoo. Kita ba, willing ba ta na mahimong Ginoo si Jesus Christ? Amen. Dili lang Savior nimo, kundi Ginoo pagyud, Lord pagyud sa imong kinabuhi. Okay, to explain further of the Lordship of Jesus Christ sa atong kinabuhi, Lordship of Jesus Christ means He is number one. He is number one in your life. Everybody say, number one. Number one. Meaning, you choose Him over everything. Gipili nimo siya labaw sa tanang butang. Di ba naikanta na, labaw sa tanang butang, maangkon kuman ang tanan dini kalibutan, apan kung mailan ka, labaw sa tanan, tungod kay walay sama, walay sama, walay sama sa imong buhay. Okay. Kana bang Sunday nimo? Hello. Can I speak to you? Okay, paminaw.
Ikaw ba nagtuo ka kang Jesus Christ? Savior ni mo siya? O Lord ba po ni mo siya? Panahon sa Sunday, kung naa kay very important appointment, kay kasal sa imuhang pag-umangkon, Sunday na, asa may imuhang palabunon. Pagsimba ba sa Ginoo o pag-appeal sa maong special event? So, Sunday versus the care of this world. Ang Lordship is number one, si Lord sa imong kinabuhi. Hallelujah! Natamaan ba kita? Okay. Okay, Jesus versus uyab nimo. Diba, pag uyab, musulti nimo, magkandarapa, ten ka. Tama ba, boys? Ambot pastor, wala mo pong uyab. Oh. Pero, sulay ka rin panguyab, diba, maslave ka niya. Appeal ang Lord, masacrifice nimo. A lot of my disciples are not anymore found in this fellowship because of uyab. Hallelujah! Oh. Kung si Jesus versus uyab, asa may mong pilion? It is easier said than done. Masayon sultion, pero lisod buhaton. Pero doon ay mga tao nga nakabuhat niya na ug kana dili ikaw. Kanang imong tapat nakabuhat ana. Hinay imong tapat. Wow, nakabuhat gyud ka ana ba? Okay. Si Jesus versus trabaho nimo. Kaya ba nimo na? Nga pwede ka bahalag matanggal ka sa trabaho, basta piliyon lang nimo ang Ginoo kay number one ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ang tawag na Lordship. Pagka Ginoo ni Jesus sa imong kinabuhi. Jesus versus business. Kaya ba nimo na nga ang negosyo nimo bibo kayo kung Sunday dagan kay kaghalin, pero i-close nimo because you want to make Jesus as your number one? Oh. Choosing Him, choosing Jesus is not actually losing everything. Hello? When you choose, I guarantee you, when you choose Jesus as your number one because He is your Lord and Savior, you are not actually losing everything. Tanawa, ipili na ako ang Ginoo, di ba? Wapo lang yapon ko. Bisag 40 years old ako, I look 20 years old. Palihog lang, do not object. Bitaw, no? So, why? Because God is non-negotiable. Everybody say, God is non-negotiable. God is non-negotiable. God can be negotiated personally, but He will tell you of the result. Okay, para ba nang pass? Dili ko kasimba ron kay unsa dayon. Dili ko kasimba kay na ako sa kuan. Okay, ang alam mo yung kong dili. Pundo ka, simba ka. Dili ko ana nga pastor. Kay ngano, but niya na, murag ako'y umong Lord, dili si Jesus. Amen? Kinsay mo declare na si Jesus number one sa imong kaugalingon? Dili. Kinsay mo declare? Amen. Kinsay mo declare nga si Jesus number one sa imong kaugalingon? Ang pastor ba? Isang pag mangugat ko, singka-singka ninyo dire. Hoy! Dapat si Jesus number one sa inyong kaugalingon. Dapat ang pupili na kinsa Jeno? Ikaw. Tama. Palakpakan na ito ang Ginoo. Hallelujah. Prioritizing God
means He will make all things in place in your life. You are not listening. Prioritizing God, ang pasabot niya na himuon niya ang tanang butang mapahiluna sa imo kaugalingon. Ikaw wala kay salig sa Ginoo. Murag salig kay ka sa imong pangmunahuna, sa imong ka-bright, sa imong kagwapo, kagwapa. Dili ka mo salig sa Ginoo. Ya Lord, tampa Lord, ayo sa samok-samok sa akong kaugalingon. Ako ray mahibaw sa akong kaugalingon. Murag ingon ana ba imong ginabuhat? But actually, if you prioritize God, you are telling God, Lord, ikaw ang bahala sa akong kaugalingon, nahibaw ka unsay maayo alam kanako. You will make all things beautiful in my life. Di ba? He makes all things beautiful in your life kung musalig ka lang sa Ginoo. Amen ba? Amen? Amen. Hallelujah! So if we put God first, our lives are organized. Everybody say, organized. Orderly. Pag organized and orderly ang imong kinabuhi, you are free from chaotic life. Chaotic life. Kaya ba magkakunsa ng chaotic life? And then, i-describe ka na wala ka lang ng 3 months sa simbahan, kakaiba na ang dating mo. Nagkamuritsing na imong kinabuhi dayon. Nga naman, wala nimo gi-prioritize ang Ginoo. Akala mo lang na ikaw ang pinaka-best master sa buhay mo. Ayun pala, si Jesus ang best master sa buhay mo. Kaya maniwala ka, if you put Jesus number 1 in your life, if you trust Him, He makes all things beautiful in your life. Oh. Natanawa si Gino, di ba? Kini Gino, mura o, Lord, mura, di ko kabalos anong Gino sa iyong ginabuhat pa sa ministry. Lord, ikaw na'y bahala sa iyong kaugalingon. Grabe ang gibuhat sa Ginoo sa iyong kinabuhi. Di ba? Nahimong engineer sa Ginoo. Engineer. Niya, ingon si Gino nga, Pastor, magminyo na po Pastor. Yang upat po, ayos ang minyo, gawal kay trabaho. Tapa, asa may mas kabubuton sa Ginoo, ang pagminyo o ang trabaho? Ingon si Gino, ang pagminyo, o kana, mo na unahon nimo. Kay, kung unahon nimo ang kabubuton sa Ginoo, kanang trabaho, diyan na idulang sa iyo. Pastor, walang may kagasto. Ano, naday kay kwarta. Tama po ang Ginoo. Ay, saligi mo kaugalingon. Ay kabalaka. Pariha lagi na imong kasal ni Makmak. Yung grande gapon. Wow, ha? Ambot pasabot, basta unahon nimo ang Ginoo. Wow. Wow na wow ang buhay mo. Pero wala kay salig sa Ginoo. Magkamuritsing imong kinabuhi, dili organize. Nganong dili organize? Wala ka kahuman og eskwela. Wala ka kay nagbisyo ka. Hello. Tanawa, nagkabisyo-bisyo ang imong kaugalingon. Kaya akala mo, you can manage yourself, pero dili di ay. Pero kung isalig nimo sa Ginoo, i-prioritize nimo ang Ginoo, God will make your life beautiful than ever. Amen, amen. Amen. That's the fact. Amen. Marami ng buhay na nagbago at na-organize at naging successful bago ka pa binago ng Panginoon. Hallelujah. Okay. Number 3. Truth about the ministry of reconciliation. Una, ang Ginoo naghatag kanato pag-ong pagkatao o pag-ong kinabuhi. Ikaduha, ang Dios nag-restore kanato dito sa saktong nga relasyon.
Unsa nang saktong relasyon? The Lordship of Jesus Christ. Ayaw ng Lordship ang imong amo. Na amo ang imong amo sa kwan. Pastor, dili ko kasi ba kay ingon mo gud ang akong amo nga na atay trabahoon og Sunday. Now, asa may mas maayo nga amo, si Jesus o kanang imong amo? Tanawa, pag amuhon nimo imong amo, walay nada imong kinabuhi. Wala kay naabtan. Pero kung amuhon nimo si Jesus Christ, marami ka at matayog ang mararating mo sa buhay. Pastor, nagtagalog na lagi ka karon. Okay, number 3. Truth about the ministry of reconciliation. God makes us accountable to the divine commission. Don't you know that we are given this ministry of reconciliation? 2 Corinthians 5:18, our text. Di ba? All this is from God, who through Christ reconciled us to Himself. First and foremost, kita gipagsikuli sa Ginoo. Ang ikaduha, God has given us the ministry of reconciliation. Meaning na ay trabaho deta. Hello. Kini. Unahon nato ning trabaho sa Ginoo. Inay mong tapat, unahon nato ning trabaho sa Ginoo. Ayaw unahan na imong trabaho. Wala ni naningog. Ambot mo pasabot, pastor, pasagdan ko na lang ng akong pamilya na magkagutom ng akong mga anak. Kaya unahon na ako ng ang Ginoo. Ikaduha lang ng akong pamilya. Yes. Sige. Di ka na ako patuhuon. Patuhuon ako ka sa imong prinsipyo. Unaha imong pamilya, ikaduha ang Ginoo. Tanaw na tuog, naabay resulta. Lagi pastor, ay pasuko. Pastor, ito na lagi ni. Lagi. Abi na ito masuko mo. Okay. When God gave us this ministry of reconciliation, means He is making us leaders of soul. Amen? Unsa daw? Gihimo kita niya nga mahimong leader sa mga kinabuhi, sa mga kalag. Kay kana din God has given us the ministry of reconciliation. Unsa man ang ministry of reconciliation? Spreading the gospel, offering forgiveness to the sinners. Di ba? And we act as ambassadors for Christ, mending the broken relationship. O dagan, yung tabangan ba ng mga wala sa Ginoo ba? Mo na ang ministry nga gihatag sa Ginoo nato. Amen? Do you understand? Amen. Mo nang diya sa cell group nato, that is our chance to meet our community of people. No? Community of souls, disciples. Kung wala kay cell group, wala kay community. Isa may imuhang kasiran. Isa may kahatagan sa imuhang pan. Isa may kahatagan sa imuhang kaayo. Di ba ang Ginoo nga nagsugo nato nga mahimutang mo share kita sa atong mga panalangin? Asa mo ka mo share? Ang alang adto nimo dadon sa sabungan para i-share nimo sa mga taong makasasala dili. Gamiton ka na ang imuhang panalapi, ang imong trabaho, ang imuhang possession, ang imuhang profession, gamiton nimo na para mahimo kang panalangin sa imong community, sa imong cell group. Now, if you plan and sow time, magtanong kag mga oras, magtanong kag kwarta, magtanong kag effort, magtanong kag talent, magtanong ka og skills. Ang imuhang mahitabo sa imong kagalingon, you will reap in return. Mag-ani ka. Gusto ba kang makaani?
Alo. Ayaw anang imuhang profession, imong effort, imong skill sa kalibutan. Tanawa. Ay lang saba ha, naglipap ko. Pero dili ta mo sultian kung kinsa mo sabot nako. Natoy nindot kayo, skillful kayo diri sa gitar. Maayo na kayo ng musician. Pero ning out siya sa Ginoo. Then ako na lang nahibawaan na nagpagamit na din siya sa mga nightlife. Ang nahitabo, nagka-night-night ang iyang kinabuhi. Hala, ipagamit ni mo imuhang talent ng Satanas ug walay maayong paingnan. Ang mahitabuhan na makapabuntis ka. Oh. Then, doon na dahil ka sa simbahan. Ako nga pastor, di man yung kumo-reject ni mo. Pag muanhi ka diri na ako nga human ka na kasala, dili man ko yung hawa! Dili ko ana. Instead, dali. Ano yung kapit niya, may gatas niya, may Milo niya. Ako ipakita ni mo ang gugma sa Ginoo kay si Jesus Christ bitaw. Iingon na siya nga, okay, katong mga walay sala, mao'y unang mubato ining bayhana. Kaya kay silang tanan makasasala po, unang walay mubato yung una ni Mary Magdalene. Mausan na akong buhaton. Alam mo yun ko nga, kuhaan taga pinutig, hain ka ba ito ang pinutig? Dili ko tumana. Ipabati na ko yung gugma sa Ginoo nga, there is always hope after sinning. Amen? So, my son, you are always accountable to God if you don't do your position. Accountable din ka kanunay. Kaya nga no, kitagaan kita nining Ministry of Reconciliation. Amen? Bisag unsa nga gagmay contribution nimo mabuhat para sa gingharian sa Ginoo, malipay na Ginoo. Pero bisag unsa nimo kagamay na contribution para to the detrimental of the work of ministry, matunglo kas Ginoo. Manunglo ko din ang Ginoo? Dili. He is bound to do the law of curse. Ana. Naay balaod ang Ginoo. So ako pa nimo, mo cooperate na lang kas Ginoo kay panalangin pa ang madawat nimo. Amen, amen. Pero accountable ta na, no? Ikaw po, suluis kay ka, dili ka magmukmok ra kasi mong kwarto. Ano, pag mukmok nimo dito sa mong kwarto, dili mo lambo imong kinabuhi. Kung dili mo lambo imong dili po ma-develop ang imong perception sa pagtatupang sa mga problema. Mo nang karon panahon na wala man sa among panahon kanang ngayon nga nagka-anxiety ko, nagka-stress man ko, wala pa na sa una. Ang ngayon mo sa una, kami sa una, grabe na mong dula sa una. Kami sa open field, nagdula, karon kay, sige naman ang ML, sige lang gan, nag-ana-ana yung kamot. Ang mahitabo nimo, kunya ang iwang kaatubang ra si AI ra. O nahitabo nimo, nahimo na kang nag-depress ang mong kinabuhi. Nakaatubang kag depression. O nakay depression, nakay suicidal instinct. Hello? So, dili ka magsulo-sulo. Dapat mo appeal kag cell group. Labon o magka-problema ka, kisay mo tabang nimo. Ang mga taong simbahan. Ngayon na ka, Kuya Jim, tabangin ko. Dali, kay pupukon ako na yung ulo. Inana ba ka, Jim? Dili pa na lover, ba pa na si Jim. Dili na yung mga anak eh. Samtang ka ba, ayaw magsulo-sulo diha. Join sa cell group. Kay mo join ka cell group, layo nimo ang stress, layo nimo ang depression, o layo nimo ang suicidal instinct. Usually ang mga tao nga nag-suicide, nagmukmok na,
nagtago na dako kay problema. Wala magtistingi ang iyang pag-atubang sa mga problema. Kita mga igsoon, kitang tayo, listen. We are blessed with everything. Amen ba? I-bless kita. Di ba may trabaho mong bana? Blessing na. Di ba gipahuman ka niya ng eskwela? Blessing na siya. Di ba gipadatot kay kaniya? Dili na imuha sa Ginoo na. Di ba nindot imong balay? Pareha na ako? Pastor, ang bugiro na ligaw, pastor. Tanawa lang kung puto. Nagkasamot din, pastor. Okay. Bitaw, panalangin na sa Ginoo. Resulta na sa mga supernatural things o kanang pag-ampo. So kung mag-ampo ta sa Ginoo, kagaanta niya o panalangin. Careful kay maipit inyong kamot o muhilag ka o musyagit ka. Palihog badlong na. Hallelujah. Amen ba? Amen? So, kita gi-bless ta niya ang tanan para mahimutang minister of reconciliation. Gusto mo ka mahimong minister? Parang wala ka kuhaan ni Bongbong Marcos na mahimong minister o secretary. Pero, ikuha ka sa Ginoo na the greatest God of all time. Kunya nahimo kang minister. Wow, di ba? Minister of reconciliation. Taga sag-uli ka. Asa may gusto nimo kanang ikaw kanunay di sag-uli o ikaw ang taga sag-uli? Di ba nindot kayo ng taga-minister ka? Amen ba, Exxon? Lain ko ng Diyos. Karon nga kabuntagon, I would like to ask you to please stand up. Manindog tang tanan. Ako ning tapuson kining mensahe. Karong adlaw Resurrection Sunday nato, pero at the same time sa ulogo nato ang Holy Communion. Holy Communion. Okay? So mag-ampo ta karon na kanang bread and wine na atong dawaton. Sa dihang imuha ng dawaton karon, it is symbolic also that you accept Jesus Christ. It is symbolic that you also receive Jesus Christ as your Lord, and you want to commit yourself that Jesus is your Lord and Savior. Are you ready? Are you ready to receive the elements? Amen? Samtang mamalandong ta sa kanta nga labaw sa nga tanan. Labaw sa tanang butang. No? Labaw sa tanang butang. I want you to realize na dapat number 1 nato si Jesus sa atong kinabuhi. Come on. Labaw si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Ready ka ba na lumuuni mo si Jesus number 1 sa iyong kinabuhi? Na i-spend mo yung kinabuhi para sa Ginoo? Sa diyang dawato ni mo na ka elements, ayaw sa kana, ayaw sa inna. Guniti lang sa. Dayon, hinuktuki, pamalandungi, na kanang imong gigunitan karon, nakingsag-ulit ka, imong gideclare sa imong kaugalingon na si Jesus mao na ang imong manluluwas. Na si Jesus mao na ang imong